So, again, good morning and another opportunity na mag-share ng message ni Lord for this morning. And I am praying na lahat po tayo ay magkaroon ng open heart and open mind para po tanggapin at isabuhay yung mga maririnig natin this morning. Amen. So, ang ating pong message today, ang title po niya is Set Your Gaze Upon Jesus. In Hebrews 12 verse 2 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. So before we continue, let us bow down our heads and pray. Father God in heaven, we praise you, Lord God, and thank you, Lord God, for this morning and for the whole day today, Lord. Salamat po ng marami, Lord God, sa mga buhay ng bawat isa, Lord, na nagsikap, Lord, na makapunta sa lugar na ito, O God. Lord, we receive your blessings, O God. And thank you, Lord, for your love for each one of us, Father. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the Holy Spirit, Lord God, that will guide us and teach us today. Hallelujah to your name. We bless you, Lord. We glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Right, so, again, babasahin ko po, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him. He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12, chapter 2. So, ito pong verse na po na ito ay tinuturuan tayo to focus our eyes on Jesus. At hindi dun sa mga kung anong-anong bagay pa na makakapagpahinga sa atin or makakapagpabagal sa ating paglago bilang isang mga Kristyano. Amen? So just like sabi dito, while running the race, God does not want us to become weary and lose heart. So pag sinabi lose heart, yung nadi-discourage. So itong verse na to is encouragement for us para hindi tayo bumagal sa pagtakbo sa ating buhay Kristiyano. Amen? So, dito ang ginamit ko instead of fixing our eyes, ang ginamit ko is gaze. So, ibig sabihin ng gaze is to look at something steadily and intently. Ibig sabihin, steady ka lang. Focus ka kung saan nandoon si Lord. Okay? So, intently, ibig sabihin, intention mong siya lang yung tingnan at wala nang iba. And so, ang sabi dito, be focused. Ayan. So, dapat, yun lang talaga. Hindi tayo lilingon-lingon kung saan. Diba? And, kung babasahin natin ang Hebrews chapter 12, verse 1 to 3, kasi ang kinuha ko lang dyan is 2. So 1 to 3, basahin natin. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition for sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Ayan po yung sa Hebrews chapter 12, 1 to 3. So, yung great cloud of witnesses po na sinasabi dito, it refers doon sa mga nauna sa atin. Yung mga namatay na faithful kay Lord. Yes, yun yung nire-refer niya doon sa great cloud of witnesses. So it encourages us na dahil may mga nauna na sa atin na faithful na kinuha na ni Lord, dapat ganun din tayo. Dapat magpatuloy din tayo to run the race of life. So dito naman sa sinabing let us throw off, sabi dito, let us lay down all that hinders along with the sin that clings closely. So lahat ibigay natin kay Lord, lahat i-lay down natin yan. Kasama ng mga kasalanan na sumusunod-sunod sa atin. Okay? So, yun yung sinasabi dito na let us throw off. So, ano natin yan,
alis natin or lumayo tayo, itapon natin yung mga bagay na yun. And sabi dito, run the race with endurance. Okay, so alam natin na ang endurance means ability to keep going through difficult circumstances or situations. So yan yung kapag we fix our eyes on Jesus, meron tayong endurance to continue the race kahit na mahirap. Kasi God will provide the strength. Amen? And sabi dito, endurance, it is the ability to stay strong. No? Kahit hirap na tayo sa trials, sa circumstances na kung nasaan tayo, God will sustain us. Amen? And ang sabi dito, sa verse 3 says, "Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." So every time na napapagod tayo, every time na meron tayong thought na ayaw na natin magpatuloy, let us consider Him, sabi dito. Let us consider Him who endured such opposition from sinners. Diba? Kasi nung namatay si God sa cross, tapos na lahat. Diba? Tinapos na niya lahat. So, if ever nakakaramdam tayo ng pagkapagod, let us remind ourselves kung ano yung mga ginawa ni God sa cross. Okay? Para lang sa atin. So that we will not grow weary and lose heart. Yun yung sabi. Always remember kung ano yung ginawa niya para sa atin. And sabi dito, running the race with such attitude is difficult when we are not mature enough spiritually. Yan. So kapag nga naman hindi pa tayo mature spiritually, mahirap gawin ang pagtakbo ng tuloy-tuloy. Amen? Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. So dapat tayong mga, alam naman natin sa mga sarili natin kung nasaan na tayong stage ng pagiging Kristiyana natin, we are longing for spiritual or pure spiritual milk. So, tayo ba ay may mga ganong desire na lumago? Diba? As infant, ang infant, alam naman natin yung mga baby, makukulit yan. Pag gutom-gutom talaga yan. Iyak ng iyak. Pag di mo yan bibigyan ng milk, hindi yan titigil ng kaiiyak. So, dapat magkaroon din tayo ng ganong desire. Amen? So, para nga naman, tayo ay lumalago, tayo ay magiging mature sa ating spiritual life. Okay? So, paano nga ba tayo or how to set our gaze upon Jesus? So, paano ba tayo makapag-focus kay Jesus Christ lang at wala ng iba? Paano ba natin yun magagawa? So, when we say gaze, sabi na natin, steady lang. Ang sabi din dito is fix our eyes on Jesus. It means to look away from other things so that we can focus all our attention to Jesus. So, dapat wala na talaga tayong titingnang iba. So, look away kung ano man yung mga nakapag-distract sa atin. Steady lang tayo kay Jesus. Amen? So, number 1, kung paano tayo makapag-focus kay Jesus, is look straight ahead. Okay? Look straight ahead. So, again, steady lang. Pangatlong beses na to. Like a runner. Alam niyo yung mga runner, yung mga tumatakbo. So, like a runner, ano lang yan, pag tumatakbo yan sila, tuloy-tuloy yan, diretso lang ang tingin. Hindi yan sila tumatakbo ng pag-ganyan-ganyan. Hindi yan sila tumatakbo ng patungo-tungo. Kasi nga, merong tendency na madapa. Diba? Merong tendency na bumagal. And worse, matatalo sila. Hindi nila mararating yung finish line. Kaya nga, like a runner, kailangan steady lang or focus lang tayo dun sa goal. Amen? So, sabi dito sa Matthew chapter 7, 3-4, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye.
So, alam po ba natin kung ano ibig sabihin ng speck? Ang speck po is small dot. Small dot siya na, sabi sa other translation, speck sawdust. Sawdust is yung, alam niyo yung pag naglalagari tayo, di ba meron yung mga parang pulbo? Yon. So, yung dust na yon yung speck. Yun yung tinutukoy dito. And, sabi nga dito, why we are so bothered about the speck of others, of the eye of our brothers and sisters. Bakit tayo nababother doon sa mga kamalian or doon sa mga kapintasan ng iba? Samantalang, ang sabi dito, where there is the log in your eye. Habang merong log, alam niyo yung log? Pag sinearch niyo yan, ang log is yung part ng puno, yung trunk niya. So, ibig sabihin, mas malaki pa. Alam mo, ang mga puno, ganito kalaki, di ba? Yung dun sa pinupunan natin ang pinupuna, speck lang yon, dot lang yon. Pero yung sa atin mismo, it's a log. Malaki siya. So, dun sa, di ba kung isipin nyo, kaya nga ang sabi dito, you hypocrite, first take the log out of your own eye. So, dapat, ayusin muna natin yung sarili natin bago tayo pumuna ng iba. Okay? Yan ang isa sa mga way para tayo ay magtuloy-tuloy sa ating pagtakbo. Huwag tayong tingin ng tingin doon sa pagkakamali ng iba. Okay? So, dapat sa atin muna magsimula. Amen? It should always start on us. So, dapat huwag nating iasa sa iba yung ating paglago. Okay? Dapat dito, kasi nga pag iaasa natin sa iba yung paglago natin, may marinig lang tayo or may makita lang tayo dun sa tao na tinitingnan natin, madi-discourage na tayo. Which is hindi yun yung will or kagustuhan ni Lord para sa ating mga Kristiyano. Ayan, paiba-iba yung tono ng natin. So, it should always start on us. Okay? Again, tayo muna bago natin tingnan yung iba. Okay? In Philippians chapter 2, verse 12, work out your own salvation. Kung mapapansin natin yan, work out your own. Ayan. Yan. Dapat tayo mismo yung nagwo-work out ng ating salvation. Hindi natin yan iaasa sa iba. With fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Okay, pag sinabing fear and trembling, ibig sabihin with deep respect, with reverence. Ayan. Hindi yung takot na alam natin. But with fear and trembling, dapat wino-work out natin yung salvation natin. Yung meron tayong takot kay God, yung meron tayong respect sa Kanya. So, dapat ganun natin i-work out yung salvation natin. Kasi nga naman, pag-iisipin natin yung ginawa ni God sa cross, diba? Hindi siya basta-basta. At hindi na yun mauulit pa. Wala nang iba pang pwede na gumawa nun. Kaya nga, it's useless na i-practice pa yun ng iba nating kapwa. Kasi, natapos na ni Jesus Christ. Diba? So, ang tanging magagawa na natin is to work out our salvation kapag tayo ay tinanggap na natin si Jesus Christ with fear and trembling. Tandaan natin yan, with respect, with fear. Yan yung ating mga gagawin kapag tayo ay followers of Jesus Christ. Hindi siya pabanjing-banjing na Kristiyano. Yan, hindi tayo dapat ganun kasi nga malapit nang dumating si Lord, palagi nating naririnig yan, di ba? Kahit kanina sa discipleship, gusto pa nating maiwan tayo, syempre hindi. Di ba? So, nasa huli palagi ang pagsisisi, mabuti nang gawin na natin yung kung ano yung command ni Lord. Amen? With deep respect. So, remember that we are called in one body. Yan. So, ano ba yung body? Diba, ang body is the church. Okay, the church is the body and the head is Jesus Christ. Okay, so tayo yung body. Yan, bawat isa sa atin, tayo yung body parts.
Kung if we will take it literally, sa body parts, may mga kanya-kanyang function yan. Diba? May kanya-kanyang mata para sa para sa sight, sa ear, para sa hearing. So, iba-iba talaga siya ng function. So, ganun din sa church. Iba-ibang ministry, iba-ibang function, and especially, iba-iba ang ugali. So, iba-iba tayo ng ugali. Talagang meron tayong kaiinisan. Yan. Siyempre, totoo yan. Hindi tayo magpukunwari dyan. Kasi siyempre, iba-iba nga tayo ng ugali. But since we are transformed na when we accepted the Lord Jesus Christ, meron na tayong pag-uunawa or pang-uunawa sa bawat isa. Amen? So dahil nga iba-iba ang ating ugali. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 13-15, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all, this put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. So again, sabi dito, bearing with one another, unawain natin ang bawat isa. Kasi nga, iba-iba tayo. Okay? And if merong complaint against another, forgiving each other. So, marunong tayong magpatawad. Kasi nga, pag marunong tayong magpatawad, the Lord will forgive us as well. Ngayon, when tayo marunong magpatawad, then huwag tayong umasa na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, mapapatawad tayo ni Jesus. Amen? So, if there's someone you consider as your enemy, and someone that causing you to stumble is yung parang madi-discourage, yung naka-discourage sa'yo. Kung meron kang mga taong ganyan, kung meron kang na-experience na ganyan, or meron kang kilalang tao na nakapagpabagal sa'yo sa pagtakbo mo bilang isang Kristiyano, in Luke, it says, but love your enemies, and do good and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. So, ibig sabihin, be merciful. Sabi dito, be merciful even as your Father is merciful. So, dapat, if we focus our eyes upon Jesus, daily, mababago tayo. And magiging katulad din tayo ni Lord. That is, if we have desire na maging katulad niya. Kaya nga, we should work out our salvation. Hindi siya basta-basta. Hindi lang kapag tinanggap natin si Jesus Christ, pagtulog natin, nagliliwanag na tayo. Hindi yun ganun. So, dapat wino-work out yun. Hindi siya pinagtatrabawan, but alam niyo yun, dapat meron tayong effort para tayo ay lumago. And sabi nga dito, if we experience na meron tayong tao na kilala na nakapag-cause sa atin ng ating pagbagal, love. Sabi dito, love your enemies and do good, lend, expecting nothing in return. So, huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Diba? Sabi, once we accepted the Lord Jesus Christ, good works will follow. So, dapat hindi tayo mapapagod na gawin kung ano yung mabuti. Kahit na naka-experience tayo ng ganun. Kasi yung iba, ang mindset or ang character is kapag, kunyari, mga Christian tayo, then ito si bakit mga ganito? Tanda-tanda na, tagal-tagal na sa tapos ganito pa. Ay, ayoko na nga mag-church dyan. Hindi na ako ate ng Bible study, nakakatamad. So, may mga ganun tayong mindset. Ibig sabihin, we're not mature enough na unawain yung ating mga kasama sa panambahan. So, dapat hindi tayo ganun because we have to forgive. We should be forgiving and merciful. Si Lord nga ay napaka-merciful sa mga sinners. Sino ba tayo para hindi tayo maging merciful sa ating mga kapwa? Diba?
And as we focus our eyes on Jesus with open hearts, the Holy Spirit works in us, transforming us day by day to reflect His glory more and more. Yun ay kapag tayo ay focus lang kay Jesus. Pero pag hindi tayo focus kay Jesus, ayan, siguro daily, ayan, panay tayo, daily ganyan. Panay tayo tapilok, nadapa na, nahulog na. So, dapat focus lang tayo para walang mangyari sa ating pagbagal. Yan. Ang sabi dito, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Ito yung sinasabi natin, He will transform us from glory to glory. He will change us from glory to glory. And sabi dito, unveiled face. When we accepted the Lord Jesus Christ, wala nang harang. No? Makikita na natin siya, mararamdaman natin, makikita natin siya nang wala nang hadlang. Kasi nga, our sins washed away. Remember, we are new creation. So, kapag tayo ay nagpatuloy kay God, He will transform us from glory to glory. No? Tayo ay magiging, sabi dito, transformed into the same image from one degree of glory to another. And of course, hindi naman yung change na yun na hindi mangyayari nang sa sarili ng natin. We cannot do that kasi nga tayo ay prone sa temptation. So dapat kino-consider natin ang Holy Spirit. Diba? So this is for all young na nag-start pa lang na mag-grow sa pananampalataya. At the same time sa mga medyo medyo tumatanda na pero pa rin, medyo bonsai pa rin. So ito ay para sa both young and adult na nagsa-struggle pa rin na lumago. So dapat lagi nating i-consider si Holy Spirit kung ano yung mga sinasabi niya, sundin natin. Kapag ginawa natin yun, doon magsisimula yung ating paglago. Kasi pag sinabi ni Holy Spirit na, ito gawin mo, tapos ayaw mo pa rin, hindi ka talaga lalago dyan. Diba? Pag sinabi ni Holy Spirit, huwag ka na pumunta doon kasi wala namang mga believers doon. Or yung mga believers, yung mga ginagawa naman ng mga kasama mo doon ay mga bisyo lang. Kapag hindi pa rin tayo sumunod, at nagpunta pa rin tayo doon, nag-enjoy pa rin tayo doon sa company nila, mayroon bang paglagong mangyayari doon? Wala naman, di ba? So, palagi natin i-consider kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit, yung conviction. Yan, dapat lagi nating isinaalang-alang. And remember that we are all in the process of becoming Christ. So, iwasan po natin yung mag-judge. Yes, meron tayong mapapansin, pero hanggang dun lang yun. And yes, meron tayong mapag-uusapan, pero hanggang dun lang yun. Huwag natin siyang i-condemn. Okay na, ito talaga si hanggang ganyan na lang yan, hanggang sa mawala ng hininga. So, hindi tayo ganun. Huwag tayo mag-condemn kasi in Jesus, there is no condemnation. Okay? And, number 2, so ang number 1 natin is ang number 1 po natin is look straight ahead. Okay? Ang number 2 natin on how we can focus our eyes on Jesus is by allowing Him to be the number 1 influence on our daily choices. Ayan. So, kailangan inaalaw natin si Lord na ma-influensyahan kung ano yung mga choices natin sa buhay, sa araw-araw. So, paano mangyayari yun? Na ma-allow natin siya to influence our daily choices. So, dapat siya lang, hindi yung i-allow natin na ang status ng finances natin ang mag-influence ng mga choices natin sa buhay or someone else na mag-influence ng choices natin. So, dapat hindi yung mga bagay na yun or even circumstances, hindi yun yung mga mag-i-influence ng ating mga choices. Kundi, mag-focus tayo doon sa kung ano yung gusto ni Lord. Ano ba yung gusto ni Lord?
He wants us to become like Him. Diba? In Ephesians 5, chapter 1 to 2, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. So, ibig sabihin ng imitate or be an imitator of God, ibig sabihin, let us follow God's example. Okay? Dapat ginagawa natin yun. Pag sinabing follow, meron siyang action word, gagawin natin. Hindi lang tayo yung hanggang basa lang ng Bible or hanggang pray lang, pero wala namang action. Amen? So, dapat tayo ay merong decision. So, we must commit or decide to follow God's standard. So, tayo mga Christian, meron tayo dapat standard. Hindi tayo bababa dun sa standard ng mundo. So, kung hindi yung kung ano yung sinabi ng classmate mo na alam mong hindi siya pasok sa standard ni God, gagawin mo. So, dapat hindi tayo ganon. Okay? So, dapat we know the standard of God. So, paano ba natin malalaman yung standard ni God? First, sabi sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Okay? So, sabi dito, for us to imitate the Lord, kailangan hindi tayo magko-conform kung ano yung ginagawa ng mundo. Sabi dun sa isang verse, we are in the world. Siyempre, nakatira tayo sa world. Hindi naman tayo mga nakatira sa Mars. Nandito tayo sa Earth. We are in the world, but we are not of it. Oh, we are not of the world. Hindi tayo aayon sa kung ano yung ginagawa ng mundo. Because, remember, ang sabi nga, diba, our citizenship is in heaven. Ayan. So, tayo ay mga royal blood. Hindi talaga tayo dito nakatira. Imagine niyo yan, mga royal blood tayo. Ayan, nag-iilaw na kayo, nakikita ko, oh. Diba? So, ganun tayo ka-precious when God died for us. O, dapat, hindi tayo bababa sa standard ng mundo. Hindi natin nahayaan na apak-apakan lang yung pagiging Kristiyano natin. Kasi imagine niyo yung ginawa ni Jesus Christ, diba, para sa atin. So, hindi siya basta-basta at hindi na siya mahuulit. Amen? And, so, ang tanong dito kanina, how can we follow God's example? So, paano ba natin siya mapa-follow kung hindi naman tayo nagbababad sa presensya niya? If we are not wanting to be in His presence, or if we're not wanting to spend time sa Kanya, paano mangyayari yun? And if we're not wanting to communicate kay Lord, diba? Hindi siya mangyayari kapag wala tayong desire na mababad sa presensya ni God. Amen? So, kailangan meron tayong desire na makipag-associate sa mga believers. Okay? Kailangan meron tayong desire na mag-pray. Mag-pray ng mag-pray. Meron tayo dapat desire na mag-worship. Meron tayo dapat desire na magbasa ng Kanyang salita. Kasi nga, pag di natin kilala si Lord, anong ipa-follow natin? Si ano na lang? Sinong ipa-follow natin? Yung mga favorite nyo sa ano? Favorite nyo. Kayo nakakalam sinong favorite nyo. Yun yung ipa-follow nyo. Kasi nga, paano nyo ipa-follow si God? Di nyo nga siya kilala. Di nga kayo nagpababad sa presensya niya eh. Diba? So, we must be a disciple. Okay? So, dapat tayo ay maging disciple in Jesus Christ. Pag sinabing disciple in Luke chapter 6, verse 40, a disciple is not above his teacher. But everyone, when he is fully trained, he will be like his teacher. Naiintindihan niyo yun? So, ang disciple daw, tayo daw, ay hindi above his teacher. But everyone, when he is fully trained, tayo yun, kapag tayo ay fully trained, we will be like our teacher, or will be like his teacher. So, yung mga nagsasalita dito sa harap, Pastor
and sa iba pa, kapag tayo ay fully trained, magiging katulad natin sila. How they speak, how they think, di ba? And, syempre, mindful tayo kung sino yung fina-follow nila. Madi-discern naman natin yan. So, kapag tayo ay fina-follow natin or kapag tayo ay disciple ni Jesus Christ, of course, pag araw-araw yon, daily, or meron tayong oras na nilalaan para sa Kanya, tayo ay magiging katulad din niya. Amen? Kaya nga sabi natin kanina, He will change us from glory to glory. Amen? And how can God influence us in our daily choices? Yun nga, ang sabi natin, magkaroon tayo ng time, magkaroon tayo ng calendar na mag-pray, magbasa, makipag-fellowship sa ating mga fellow believers. Okay? Hindi doon sa labas na kung ano-ano yung mga ginagawa. Amen? And in Galatians chapter 2, sa Luke 11, chapter 28, it says, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Kasi nga doon sa pagbabasa natin, sa pag-aaral natin ng salita, again, hindi doon natatapos, kailangan nating mag-obey. Ang sabi, if you love the Lord, obey His commands. Diba? So, pag nag-pray na tayo, nagbasa na tayo ng Bible, nakapag-fellowship na tayo, then we have to obey. Kailangan natin ng action. Kaya ang sabi sa Luke, "Blessed are those who hear the word and obey it." Okay? So, dapat tayo ay merong pagsunod. So, it's a reminder to each one of us. Galatians chapter 2, verse 20, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." So, lagi nating i-remind, when we accepted the Lord Jesus Christ, hindi na tayo yung masusunod sa mga sarili natin. Because it says that Christ lives in me. So, dapat si Jesus na yung masusunod sa mga buhay natin. Amen? Amen. So, napakaikli lang. I hope na meron tayong natutunan. Nasa conclusion na po tayo. Huwag po tayong pumikit. Isa pong malakas na palakpak para sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Yes, fix our eyes on Jesus. Okay? So, remind again, huwag tayong palingon-lingon. Huwag tayong palingon-lingon sa likod, sa side natin, left to right, but steadily unto the Lord. Amen? So, kung meron tayong narinig, meron tayong napansin, hanggang dun lang yon, we can correct in private, and then tuloy pa rin. Okay? Tayo pa rin ay tumakbo. Huwag nating hayaan na yun ang magpabagal sa atin. Again, ano lang yun, mga tactics din yun ni Satan. So, huwag nating hayaan na magbunyi siya, na pumalakpak siya sa mga tabi natin. Ayan na siya, o ano na siya, discourage na siya. Huwag nating hayaan na pumalakpak siya at tumawa-tawa lang sa tabi natin. So, kailangan, may nakita tayo, may narinig tayo, tuloy pa rin. Okay? So, again, work out your own salvation. Kanya-kanya tayo. Although sama-sama tayo dito, again, kanya-kanya pa rin tayo ng salvation at the end of the day. So, ang conclusion natin, fix your eyes on Jesus. He gives you strength to run, grace to endure, and the courage to finish well. Ayan. So, kapag tayo ay focus lang kay Lord, bibigyan niya tayo ng lakas para tumakbo, grasya or grace to endure, magpatuloy kahit napakahirap na, and the courage to finish well, hanggang sa matapos natin yung race ng buhay dito, hanggang sa makasama na natin siya. Amen? Kaya nga ang sabi sa John chapter 8 verse 12, again Jesus spoke to them saying, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Again, if we focus our eyes on Jesus, there is light. Hindi tayo madadapa. Okay? So, huwag tayo dun sa madilim. Doon tayo palagi sa liwanag. Amen? So, that's all. Praise the Lord. Glory to Him. Again, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Marami ba tayong natutunan?
Praise God. So, ako din ay praise the Lord. Okay, so makikita po natin na ang Bible po ay nagkukuband sa atin na let's fix or focus our eyes unto Jesus. Okay, pwede ba natin balikan yung key verse ni Sister sa 12? Ano ba yun? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ano po? Hebrews chapter 12 ba yun? 1. Okay. 1 muna sa 1. Maganda sa 1 eh. Okay, saglit lang. Dadagdagan ko lang yung... meron lang po akong kapahayagan po dito na kaunting... sabi ni Brother Alfred, konti lang. Okay, 12:2 Hebrews. Yan. Para maintindihan ho natin. Okay. Yan. 12:1 ng Hebrews. Yan. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness. Ang sabi ni Sister Lane kanina, yung mga witness na yon ay yung mga nauna na sa atin. Alam niyo po ba na nakatingin sila sa atin? Araw-araw, bawat minuto. Halimbawa, ang Kristiyano kasi, we are struggling with sin. Okay? Hindi natin pinapractice ang kasalanan. Tandaan mo natin yan. We are struggling because we are in this world. We are confronting every temptation in our lives. Okay? Now, itong mga cloud of witness, kapag nag-struggle tayo sa sin, at nagtatagumpay tayo, nagpapalakpakan niya sila, yay! Nagtagumpay si Jaire sa kasalanan. Nagpapalakpakan niya sila. Nag-cheer yan sila. Pero kung talunan ka, malungkot yan sila. Yung mga cloud of witness. Okay, nakuha niyo mga ibig ko sabihin? Kasi nandun yan sila, nauna po yan sila mga kapatid. Halimbawa, ikaw ay nag-win ng kaluluwa, nagpapalakpakan lalo yan sila. Sige pa, mag-evangelize ka pa. Lian, mag-evangelize ka pa ng mga young people. Dalhin mo sa church, nag-evangelize, nagre-rejoice yan sila sa atin. Okay. So, makikita po natin na yan po yung talagang sinasabi dito sa verse na ito. Tapos, tayo, kailangan natin i-focus o i-fix ang ating mga mata kay Jesus. Naalala niyo po ba si Judas? Si Judas po ay meron siyang mabuting pastor, napakagaling, anointed. Sino yung pastor ni Judas during that time? Si Jesus himself. Pero kahit gano'ng kagaling si Jesus, kahit gaano ka-anointed si Jesus, nakita niya na yung lahat kay Jesus. Pag si Jesus ay nag-pray ng may sakit, gumagaling ka agad. Pero si Judas, disregard pa rin yung kanyang pastor. Hindi niya pa rin si Jesus. Binenta pa rin niya si Jesus ng 30 pieces of silver. Now, nung bumagsak po si Judas, yung mga the remaining disciple, yung 11 disciples, tumingin ba sila sa kamalian ni Judas? Hindi, nagpatuloy po sila. Why? They fix their eyes on Jesus. Okay. Dito sa church, maaring nakapokus kayo sa akin. Yan. Konting, halimbawa, nagkamali ako, nagkasala ako, nabumagsak ako. Pag nakatingin po kayo sa akin, lahat, babagsak din kayong lahat. Nakuha nyo? Kung hindi niyo itutuon ang inyong paningin sa Panginoon, lahat ng nagkakasala ay madadamay po kayo. Amen? Kasi halimbawa, isang tao nagkasala at, ano ba yan siya? Taas pa naman ang respeto ko sa kanya. Bakit ganyan ang kanyang Wala na. Talo na tayo. Pero kung ipipix natin ang ating mata kay Jesus, kasi mga tao lang naman din tayo kahit pastor yan, maring magkamali, maring bumagsak yan. Maraming mga pastor ang bumabagsak. Okay. Nakuha niyo mga kapatid? So kung nakatingin tayo sa kanila, babagsak din tayo. Ay, sayang. Idol ko pa naman siya. Hinahangaan ko pa naman siya. Ay, ayoko na mag-church. Parehas naman pala ang mga leaders sa church. No, that's wrong mentality. Amen? Gayahin natin yung mga disciple nang bumagsak si Judas. Hindi nila tiningnan si Judas. Diretso pa rin sila kay Jesus, kaya nagpatuloy po sila. Si Judas lang yung bumagsak.
Eh ano kung bumagsak siya? Magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Bumagsak na ang lahat ng mananampalataya, nakatuon ako kay Jesus. Because yung relationship ko ay hindi sa mga tao. Ang dinidevelop ko yung relationship ko kay Jesus, hindi sa mga tao. Although inutusan tayo na magkaroon tayo ng fellowshipping sa bawat isa, pero dapat ang focus natin, ang relationship natin, dapat stay connected ka lang kay Jesus. Amen? Kaya napakaganda ng mensahe ngayon. Tinuturuan ho tayo na matutunan natin mag-focus lang, mag-fix kay Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!